Suriin ang gulong, nanay, ang sabi ko. Sumara ang pinto sa likod ko bago ko pa naitanong kung alin. Yumuko ako, matigas ang tuhod, dinadampian ng kamay ang mainit na bakal. Dumikit ang graba sa balat sa itaas ng aking bukong-bukong. Tapos narinig ko ang mabilis na rev ng makina. Alamin mo. Ang boses ni Aling Kaling, matalim, halos masaya. Tumalsik ang gulong ng dumi sa aking binti habang sila'y umalis. Puno ng alikabok ang aking lalamunan bago ako makatayo ng tuwid. Paglingon ko, ang truck ay malabo na sa malayo, sa kurbada ng highway. Pulang ilaw sa likod kumikislap minsan tapos wala na. Hindi ako tumakbo pagkatapos nila. Tinitigan ko lang. Isang kamay sa aking balakang, ang isa pa'y nakabitin sa hangin na parabang mapipigilan nito ang gumagalaw na sasakyan. Ang hangin ay tuyo na halos basagin. Ang uri ng init na nagpapasingaw ng hininga mo. Umalis ako sa kalsada, pinupunasan ang buhangin sa aking bibig. Walang pitaka, walang bote ng tubig, walang telepono. Wala man lang akong susi. Malamang nasa cup holder pa rin sila. 5 kilometro, marahil higit pa, sa pinakamalapit na gusali. Ito ang sabi ni Mang Tonyo noong nakaraang taon, nang palawakin ng probinsya ang kalsada at nakalimutan ang mga hintuan ng bus. Mag-isa ka na dyan, Lola, babala niya. Magplano ka ng maaga. Nagplano ako, hindi lang para dito. Walang saysay ang paglalakad ng paikot-ikot. Walang saysay ang paghihintay na bumalik sila. Hindi sila babalik. Nakita ko yun sa mga mata ni Kaling ngayong umaga. Ang paraan ng pagtanong niya kung gusto kong sumama, napakatamis. Sabi niya gusto niya akong ipakita sa lupa. Ang gulong ay hindi flat. Hindi ang lupa ang punto. Gusto nila akong matakot, malito. Gusto nila akong maliit. Ngunit naglakad na ako ng mas malayo para sa mas kaunti. At kung iniisip nilang ito ang paraan para manalo, nakalimutan nila kung sino ang nagpalaki sa kanila. Itinaas ko ang laylayan ng aking damit sa aking balikat at humarap sa kalsada. Sumisikat na ang araw sa pinakamalupit nitong anggulo. Oras na para kumilos. Ang unang ilang hakbang ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Hindi gusto ng aking mga tuhod ang biglaang pagbabago. Hindi rin ang aking pagmamalaki. Ang araw ay bumagsak ng walang paumanhin. Walang ulap, walang simoy ng hangin, walang tanda ng lilim sa magkabilang direksyon. Ang kalsada ay nakalawit na parang hamon at tinanggap ko iyon nang hindi kumikislap. Kumikislap ang graba sa ilalim ng aking bota, hindi sapat para matisod ako. Ngunit sapat para manatiling malakas at sadyang ang bawat hakbang. Walang luha, hindi man lang ang kagustuhan, tanging paninikip sa aking lalamunan na walang kinalaman sa kalungkutan at lahat ay may kinalaman sa tapang. Inisip ng aking mga anak na magpapanik ako, nauupo ako sa kalsada na umiiyak, hawak ang aking dibdib na parang isang nalilitong matandang babae na kailangan iligtas. Hindi ako nalilito. At hindi ko kailangan iligtas. Hindi sila babalik. Malinaw iyon. Gusto nila akong alugin, sirain ang bahagi ng aking sarili na naniniwala pa rin na maaari silang maging mas mahusay kaysa rito. Ngunit nagkamali sila sa magkabilang punto. Alam ko eksakto kung ano ang ginagawa nila at kung sino ang nagiging sila. Ang aking mga binti ay gumalaw nang hindi nangangailangan ng labis na pag-iisip. Isang hakbang tapos isa pa. Ang aking isip ay pinanatili ang ritmo, ngunit nanatiling abala sa iba pang mga bagay. Inventaryo, oras, ang huling supplier na nagpahiwatig na may mali sa aming mga order. Ang mga credit card statement na hindi ko dapat makita. Hindi lang nila gusto ang aking negosyo. Sinimulan na nilang patuyuin ito. Nagkutitap ang init laban sa kalsada, binabaluktot ang abot tanaw sa isang bagay na hindi totoo. Nag-focus ako sa halip sa kung ano ang nararamdaman ko. Alikabok sa aking ilong, pawis sa aking likod, ang gilid ng takong ng aking bota na pumipindot sa parehong lugar ng paulit-ulit. At sa aking bulsa ng kamiseta, nakatiklop ng patag sa pagitan ng mga resibo at tela, ang itim na notebook. Tahimik ko itong pinanatili sa loob ng maraming taon. Mga sulat kamay na ledger, mga contact sa account, ang mga totoong numero.
Ngunit higit na mahalaga kaysa sa mga numero ay ang pangalang nakasulat ng malalaking titik sa loob ng pabala. Mang Tonyo Santos, hindi lang aking kapatid, hindi lang isang pulis. Ang tanging taong pinagkatiwalaan kong dumating kapag kailangan. Inayos ko ang aking lakad. May gasolinahan na 5 kilometro sa unahan, marahil mas kaunti kung tama ang mapa sa aking ulo, at handa akong tumawag. Ang gasolinahan ay mukhang hindi na nadaanan sa loob ng 1 linggo. Isang solong bomba, mga karatula na kupas sa araw, at isang basurahan na plastik na baluktot mula sa init. Ang uri ng lugar na nilalakaran lang ng mga tao nang hindi humihinto maliban kung sila'y desperado. Umakyat ako sa bitak-bitak na semento, ang alikabok ay bumabalot sa aking mga braso na parang abo. Isang payat na lalaki na may buhok na nakapusod at may airboots ay muntik nang mahulog ang windshield squeegee nang makita niya ako. Hinugot niya ang isang gilid. Ayos ka lang po, ma'am? Tubig muna, sabi ko, lumabas ang boses ko, ngunit pantay. Nawala siya sa loob at bumalik na may kalahating mainit na bote. Ininom ko ang kalahati sa isang inuman. Nanginginig ang lalamunan ko sa biglaang ginhawa. May telepono ka ba? Itinuro niya ang bintana ng convenience store sa loob, malapit sa cashier. Luma, pero gumagana. Tumunog ang kampana nang pumasok ako. Mas malakas ang huni ng cooler kaysa sa kailangan. Natuntun ko ang maalikabok na landline sa tabi ng isang garapon ng inatsarang itlog. Hindi ko na kailangan tingnan ang numero. Hindi ko na ginawa sa loob ng maraming taon. Nagdial ako. 2 ring. Santos. Lumunok ako pagkatapos ay nagsalita ng isang salita. Tonyo. May paghinto. Ang tahimik na uri na may kasamang kalkulasyon. Nasaan ka? Ibinigay ko sa kanya ang mga cross street. Ang kilometro. Hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi nagpilit. Kilala niya ako ng sapat para hindi. Manatili ka, sabi niya. Nagpapadala ako ng patrol. Papunta na ako. Ibinalik ko ang telepono, nakatitig sa gasgas na counter. Isang maliit na bahagi ng tuyong soda ang dumikit sa aking braso, ngunit hindi ko ito pinunasan. Sa likod ko, bumukas ang pinto. Sumilip ang bata. May kailangan pa po kayo? Wala, sabi ko, lumiko. May darating. Dahan-dahan siyang tumango pagkatapos ay tumingin sa aking bota. Mahabang lakad po iyan. Hindi ang pinakamahabang nilakad ko. Lumabas ako muli sa araw. Parehong init, ngunit hindi na gaanong matalim ngayon. Sumandal ako sa gilid ng gusali, nakakrus ang mga braso, pinagmamasdan ang kislap na umaakyat mula sa kalsada. Sa isang lugar sa likod ko, umaasa ang aking mga anak sa oras para takpan ang kanilang mga bakas. Ngunit nagbago na ang oras, at hindi na ako naglalakad ng mag-isa. Pinunasan ko ang aking mukha ng laylayan ng aking manggas. Nagsimulang matuyo ang pawis, nag-iiwan ng kirot sa lugar nito. Masakit pa rin ang aking lalamunan, ngunit hindi ako kumuha ng mas maraming tubig. Hindi ko kailangan ng ginhawa. Kailangan ko ng linaw. Ang bangko sa tabi ng pinto ng gasolinahan ay nakaupo ng walang laman. Hindi ko ito kinuha. Ang pagtayo ang nagpanatili sa aking nakatuon. Sa aking isip, nakikita ko sila, si Kaling at Noo na nasa loob na ng bahay. Ang kandado sa likod na pinto ay hindi na gumana ng tama simula noong nakaraang tagsibol. Nabanggit ko ang pag-aayos nito. Alam nilang hindi ko pa nagawa. Pumasok sila. Binuksan ang mga kabinet, ginulo ang mga drawer. Diretso sila sa safe, ang maliit na itim, sa likod ng dingding ng pantry. Nahuli ko si Noo na pinapanood ako minsan, akala niya ay subtil siya. Inisip nilang itinatago ko ang titulo ng tindahan doon. Nakapag nakuha nila ito, hawak na nila ang renda. Ngunit ang safe na iyon ay walang hawak na mahalaga sa loob ng 6 na buwan. Inilipat ko ang mga totoong dokumento pagkatapos kong tanungin ni Kaling ng masyadong kaswal kung balak ko bang bagalan at hayaang subukan ang susunod na henerasyon. Hindi ako naive, matyaga lang. Isang alikabok ang umakyat sa kalsada bago ko narinig ang makina. Pumasok ang patrol car ng sheriff sa parking lot na parang may karapatan doon.
Bumukas ang pinto at lumabas ang isang deputy. Mataas, magalang bata. Hindi nagtanong kung ako ang tumawag. Binuksan lang ang pinto ng pasahero sa harap at nagbigay ng senyas. Sumakay ako. Ang air conditioning ay tumama sa aking balat na parang pangalawang hangin. Inalok niya ako ng isang bote ng tubig. Kinuha ko ito ngayon, halos formalidad lang. Kumukulubot ang label. Paglabas niya sa kalsada, tanong niya, sigurado po ba kayong gusto ninyong magdemanda, ma'am? Maraming tao ang nagbabago ng isip kapag pamilya. Dumiretso ako ng tingin, matatag ang boses. Hindi ako tumawag para humingi ng pahintulot. Bumilis ang cruiser. Humaba ang kalsada sa harap namin, dinala kami diretso sa aking bahay. At kung nasa loob pa sila pagdating namin doon, malalaman nila kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang pikahihinatnan. Naghihintay si Tonyo 5 metro papalabas, nakaparada sa likod ng isang tuyong puno ng mesquite na may mahinang takbo ng makina. Walang sirena, walang palabas, 3 unmarked na truck lang at mga lalaking hindi na kailangan ng introduksyon. Lumabas ako ng cruiser, tumango sa kanya ng isang beses. Hindi siya ngumiti, tiningnan lang ang aking mukha na parang naghahanap ng isang bagay na sana hindi niya mahanap. Ayos ka ba? Tanong niya. Mas mahusay kaysa sa kanila, sabi ko. Tumango siya sa deputy sa likod niya. Manatili tayong tahimik. Walang ilaw. Hindi tayo gagalaw hanggat hindi mo sinasabi. Itinuro ko sa kabilang panig ng linya ng puno, kung saan bumaba ang ari-arian bago umakyat muli sa likod ng bahay. Hayaan mo akong tingnan kung ano ang hinahanap nila. Hindi siya nakipagtalo. Binigyan lang ako ng binokular mula sa dash. Lumakad kami ng dahan-dahan sa mga halaman, mabagal at sinasadya. Walang pagbasag ng sanga, walang di kinakailangang hininga. Gumalaw ako na parang nagawa ko na ito dati, hindi gamit ang mga armas, ngunit gamit ang mga inspeksyon, audit, paglalakad sa gabi, sa gilid ng panganib. Lumabas na ang kasanayan ay naisalin. Mula sa gilid ng mga puno. Ang bahay ay mukhang eksaktong pareho. Ang bentilador sa beranda ay umiikot pa rin ng dahan-dahan, ang gate sa gilid ay nakabukas ng malapad. Si Kaling ay nasa truck, punong-puno ang mga braso. Ang aking telebisyon, ang hindi ko kailanman binuksan, ngunit pinanatili lamang sa ugali. Sunod na dumating si No, bitbit ang isang dofel na maluwag sa mga sulok. Sinipa niya ang screen door ng mas malapad gamit ang kanyang paa. Nakita ko ang kislap ng metal sa pagbubukas. Ang lumang brass lockbox ang iniwan ko sa safe ng sadya. Hinigpitan ko ang focus ng binocular. Binuksan nila ito, marahil gamit ang crowbar na nakabitin sa garahe. Binuksan ni Kaling ang dofel. Ang bumulalas ay hindi cash o titulo o anumang mas mahalaga kaysa sa kasinungalingan mismo. Blankong Manila envelope, isang photocopy ng isa sa kanilang sariling peking invoice. Isinilid ko ito noong nakaraang linggo kung sakaling sila ay ganoon katanga. Kinuha ko ang radyo ng deputy nang hindi nagtatanong, pinindot ang buton at pinanatili ang aking boses na matatag. Kumpirmado ni Tonyo. Nasa loob sila. Kinuha nila ang ari-arian. May sandaling paghinto. Tapos ang boses niya ay matalim, ngunit kalmado. Sabihin ang salita. Tumingin ako sa kabilang panig ng linya ng puno, patungo sa beranda na nililinis ko tuwing Sabado ng umaga sa loob ng 30 taon. Ang isa na pinintahan namin ng magkasama pagkatapos pumanaw ang aking asawa. Ang bawat batong ladrilyo ay inilatag ng may pag-iingat, ang bawat gilid ay inukit upang magkasya na parang isang bagay na kinita. Ang beranda na iyon ay nagkaroon ng bawat bersyon ng unang hakbang ng aking anak, mga sugat sa tuhod, mga larawan sa graduation. Ngayon, ito ay naglalaman ng mga magnanakaw. CJ. Sa isang iglap, sumulong ang mga truck. Walang ingay ng preno, walang sigawan, mga bota lang sa graba at mga pintuan na bumubukas. Ang koponan ay gumalaw na parang agos, bumaha sa espasyo ng maisanay na puwersa. Hindi ako gumalaw hanggat hindi ko nakita ang mga kamay na umaakyat. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko si Kaling na umaatras sa dingding ng sala. Ang aking lalagyan ng alahas ay nasa kamay pa rin niya,
isang silver na kwintas na nakasabit sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang sa kanya na kunin. Sino ay nakayuko sa laptop ng kumpanya na pinalitan ko 3 buwan na ang nakakaraan. Ang kanyang mga daliri ay nakakapanatili sa keyboard na parang isang click pa ay makatarungan ang lahat. Wala sa kanila ang nagsalita. Wala sa kanila ang lumaban. Isang opisyal ang nagposas kay Kaling. Isa pa ang nagbasa ng mga karapatan ni No nang may boses na napakabalanse na parang inensayo na. Nanatili ako sa mga halaman hanggat hindi ko nakita si Tonyo na lumabas sa pintuan sa harap. Wala siyang sinabi, tumango lang sa akin. Iyon ang aking senyas. Naglakad ako sa daan ng dahan-dahan, matatag, tulad ng libu-libong beses na. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nagdadala ng mga grocery o susi o mga flyers ng linggo. Nagdadala ako ng katotohanan ng kanilang ginawa at ng pinayagan kong mangyari ng matagal na. Lumingon si Kaling nang makita niya ako. Nanay. Hindi ako sumagot. Umakyat ako sa pintuan at pumasok sa sarili kong bahay. Kinaumagahan, nasa bangko ako bago pa magbukas. Walang make-up, walang hikaw, kulay abo lang na slacks, puting baton shirt, at buhok na mahigpit na nakakabit. Hindi ako nagdala ng pitaka, tanging ang aking itim na vinyl notebook. Nakita ko ni Ginoong Aguilar, ang manager, sa salamin at maagang binuksan ang pinto. Ginoong Aguilar, bawiin ang lahat ng otorisasyon, sabi ko, inabot sa kanya ang listahan. Noo at Kaling Halden, freeze ang mga business card, itigil ang fuel reimbursements, patayin ang payroll auto debits na konektado sa kanilang pangalan. Hindi siya nagtanong, tumango lang at nagsimulang mag-type. Pagsapit ng 8 oras 17 minuto wala na silang access sa ni isang sentimo. Pagpatak ng 9 oras 5 minuto, ipinarada ko ang aking sasakyan sa likod ng Halden Supply and Hardware. Ang aking pangalan ay nasa karatula pa rin. Gumagana pa rin ang aking susi. Pumasok ako sa pamamagitan ng employee entrance at tumawid sa loading dock. Walang karaniwang biruan, tanging huni ng mga forklift at mga matang sumusunod sa akin mula sa likod ng mga estante at kahon. Ang opisina ay inayos. Wala na ang mga kortina na gusto ko, pinalitan ng blinds. Ang aking tasa ay itinapon. Nakita ko ito sa basurahan sa ilalim ng mesa, may mansa pa rin ng kape. Ibinalik ko ito sa mesa, binuksan ang mga drawer. Inayos nila ang lahat. Mga invoice na nakasiksik sa maling folder, isang ledger na kalahating puno ng mga peking pangalan, at doon sa tuktok na drawer, mga payroll form na nilagdaan ng aking inisyal. Maliban na hindi ako ang naglagda nito. Hindi ko itinaas ang aking boses. Tinawag ko ang assistant, ang isa na ipinilit ni Kaling na mahusay. Hindi siya tumingin sa aking mga mata, sinubukan na humagikik na kung ano tungkol sa kalituhan at pagsunod sa mga tagubilin. Ikaw ay tinanggal, sabi ko. Ang iyong huling tseke ay i-audit. Hawak ko ang pinto ng nakabukas. Lumabas siya, masikip ang balikat, malaki ang mata. Hindi nagsalita ang mga staff. Hindi sa simula. Nagbantay lang mula sa likod ng mga counter at pasilyo na parabang naghihintay kung anong uri ng bagyo ang magaganap. Tapos ang isa sa mga batang taga-warehouse, si Daniel, marahil 20, na may grasa sa kanyang kwelyo, ay nagtaas ng kamay. Masaya akong bumalik ka, Ginang Halden. Tumango ako, bumalik sa opisina at binuksan ang filing cabinet na may markang legal. Dinala sila na nakasuot ng county jumpsuits, kulay kahel, gusot, isang sukat na masyadong malaki. Si Kaling ay nakatingin sa lupa sa buong oras, nakaposas ang mga kamay sa harap. Ang panga ni No ay nakakapit, ang mga mata ay gumagala na parang umaasa pa rin siyang makahanap ng lusot. Ang courtroom ay halos walang laman. Ilang tao sa media sa likod. Ang assistant, si Daisy, nakilala ko mula pa nang itayo namin ang supply wing para sa opisina ng sheriff. Nagbigay siya sa akin ng isang maliit na tango nang pumasok ako. Ang kanilang abogado ay ang uri na labis ang ngiti. Mahinang boses, buhok na perpekto. Iginagalang na hukom, simula niya. Ito ay sa pinakaloob nito ay isang away pamilya. Isang nakakalungkot na hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng isang ina at ng kanyang mga anak. Tumayo ako, hindi naghintay ng pahintulot.
Binuksan ko ang asul na folder sa aking mga kamay, inilatag ang mga dokumento isa-isa sa mesa. Invoice fraud na may tatak ng mga pirma na hindi akin. Mga ghost employee payroll checks na nasubaybayan sa account ni No. Withdrawal slips mula sa business account 48 oras pagkatapos kong tumangging pirmahan ang titulo. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hindi kailangan. Hindi sila nagpanik. Hindi sila kumilos ng pabigla-bigla. Kumilos sila sa isang plano. Sabi ko nilinis nila ang working capital para sa aming susunod na supplier order. Akala nila ay masyado akong mahihiya na magdemanda o masyadong pagkaina para ituloy. Tumingin ang hukom sa ibabaw ng kanyang salamin tapos tumingin sa abogado ng depensa. Inubos ng inyong mga kliyente ang mga account ng kanilang ina, nagpeke ng mga invoice, at iniwan siya sa isang liblib na lugar. Gusto ninyo itong tawaging isang hindi pagkakaunawaan. Bumukas ang bibig ni Kaling, ngunit walang lumabas. Gumalaw si Noah sa kanyang upuan, ang mga kadena sa kanyang mga bukong-bukong ay kumakalansing sa sahig. Tinanggihan ng piyansa, sabi ng hukom ng walang pag-aalinlangan. Mananatili ang mga akusado sa kustodya habang hinihintay ang karagdagang pagsusuri. Ang susunod na pagdinig ay nakatakda sa loob ng 10 araw. Hindi ako umupo muli, isinara lang ang folder. Dahan-dahan, naramdaman ang bawat mata sa silid na sumusunod sa akin. Habang lumabas ako, ang aking mga takong ay matalim na kumakalansing sa linoleum. Sa pasilyo, inabot sa akin ng isang clerk ang isang selyadong kopya ng paghaharap ng kaso. Nakasaad dito ang Halden laban sa Halden at iba pa. Tiniklop ko ito ng isang beses at inilagay sa loob ng itim na vinyl notebook. Hindi ko idinelegado ang inventaryo. Kumuha ako ng clipboard at ginawa ko mismo, ISO ISO, cage is cage. Kailangang damhin ang mga numero, hindi lang basahin. Pinatakbo ko ang aking mga daliri sa mga steel shelving, binilang ang mga kahon, sinuri ang mga seal. Anumang bagay na na-round down sa ilalim ng pamamahala ni Kaling ay ibinalik sa tamang lugar. Sa likod, kinuha ko ang lumang manual lock chains mula sa imbakan at inilagay muli sa bawat supply cage. Mabibigat na link, totoong susi, walang apps, walang codes na maaaring ibahagi o baguhin mula sa telepono habang may nakaupo sa truck na nagpapanggap na nagtatrabaho. Dinisable ko ang bawat digital keycard na inilagay ng aking mga anak at ibinalik ang sistema sa isang bagay na mas simple, mas malakas, mas mahirap dayain. Sa kalagitnaan ng linggo, tinawag ko ang 3 lalaki pabalik, mas matatandang lalaki. Lahat sila'y pinatalsik noong nakaraang taon dahil masyadong mabagal o lagpas na sa kanilang prime. Maaga silang dumating, malinis ang bota, matatag ang kamay. Walang mga talumpati, trabaho lang. Sa bulletin board malapit sa loading dock, ipinako ko ang isang bagong karatula, kailangan ng apprentice welders. Mayroong pagsasanay, hinihikayat ang mga kababaihan na mag-apply. Ilang tao ang nakatingin dito. Walang tumawa. Noong Biyernes ng hapon, nagmaneho ako sa notaryo nang nakababa ang mga bintana. Binago ko ang aking testamento ng walang seremonya, inalis ang mga pagpapalagay, nagdagdag ng istruktura, lumikha ng isang trust na nakatali hindi sa dugo kundi sa pangako. 5 taon ng trabaho, 5 taon ng pag-aaral. Sinumang manatili ay kikita ng stake, isang kinabukasan, isang bagay na matatag. Tinanong ng notaryo kung sigurado ako. Hindi pa ako naging masigurado, sabi ko. Bumalik sa tindahan, pumasok ang mga truck ng semento bago lumubog ang araw. Pinanood ko ang pagdiskarga mula sa bintana ng opisina, nakakrus ang mga braso, nararamdaman ang pagbalik ng ritmo. Naging maayos muli ang tunog ng lugar. Matapat na ingay, produktibong ingay. Nang gabing iyon, ako ang huling nag-lock. Isang-isa kong pinatay ang mga ilaw. Huminga ang gusali sa paligid ko, pamilyar at kalmado. Ang pangalawang tindahan ay binuksan noong nakaraang buwan, sa kabila lang ng linya ng probinsya. Mas maliit ang footprint, ngunit mahusay. Itinayo namin ito na may doubling insulation, dish strips, at reinforced loading bays. Ako mismo ang pumili ng load. Hindi ako humingi ng pahintulot. Hindi ko kailangan. Pinamamahalaan ko pa rin ang mga libro.
Nilalakad pa rin ang mga pasilyo. Ang pangalan ko ang nasa deed at ngayon wala nang iba. Dumating ang Sabado ng mabigat tulad ng dati. Araw ng bisita. Pumarada ako sa parehong lugar tulad ng dati. Suot ang parehong plansadong kamiseta. Dinala ko ang laging kong dinadala, isang money order para sa SEE, 200, maayos na sinulatan ng asul na tinta, nakatiklop sa isang simpleng sobre. Kilala na ako ng mga gwardiya ngayon. Isa sa kanila ang nagbukas ng pinto at tumango ng hindi nagsasalita. Sa loob ng booth, malinis ang salamin. Parehong telepono, parehong upo ang metal. Si Kaling ang unang pumasok. Mas maikli ang kanyang buhok, mas payat ang mukha. Nagbabago ang postura sa paglipas ng panahon. Umupo siya nang hindi tumitingin sa akin, nakatiklop ang mga kamay, nakakapit ang panga. Sumunod si No. Mas matanda ang itsura niya kaysa sa edad niya, ang kapaitan ang nagpapabilis ng kanyang pagtanda kaysa sa anumang mahirap na trabaho. Sabay silang kumuha ng telepono. Kinuha ko rin. Una nang pumiyok ang boses ni Kaling. Matutulungan mo ba kaming mag-file ng apela? Hindi ako tiningnan ni Noo nang magsalita siya. Nagawa mo na ang punto mo. Tama na. Hindi ako sumagot kaagad. Sa halip, binuksan ko ang aking bag, isinlide ang sobre sa tray sa ilalim ng salamin. Bumili kayo ng sabon, sabi ko. Tumingin sila. Sa susunod na buwan, pareho rin, dagdag ko. 200, hindi na 1 sentimo pa. Nagsimulang magsalita si Kaling, marahil humihingi ng tawad, marahil galit, ngunit hindi ako naghintay na marinig ito. Tumayo ako, pinansa ang lailayan ng aking blusa, at tumango sa gwardiya. Muli niyang hinawakan ang pinto. Sa labas, matalim ang sikat ng araw, ngunit mabait, tuyong hangin sa aking balat. Inabot ko ang aking bulsa para sa susi ng aking truck. Sa 1 segundo, hinawakan ko lang sila. Mainit sila mula sa aking palad. Pamilyar. Akin.